Magandang araw mga kaibigan. Ito, update tungkol sa rumors na ang ICC nagpalabas na ng warrant of arrest laban kay PRRD. Kaya ang nagbalita kahapon is Rappler, Manila Times at halos lahat ng mainstream media. Ngayon, ang ABS-CBN may post sila 31 minutes ago. Siguro, para ma-verify ba kung totoo ba, nag-coordinate sila sa ICC. At ito ang kanilang post. Just in, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court refused to address reports of an arrest warrant issued against ex-President Rodrigo Duterte. Ito yung exact statement ng ICC. The ICC Office of the Prosecutor does not comment on ongoing investigations and has no comment on these reports. The ICC Office of the Prosecutor said via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Okay? So, anong ibig sabihin? Unconfirmed. Salamat naman, ABS-CBN, for your extra effort to contact ICC. Kung meron, bakit? Di ba, kung ikaw prosecutor, gusto mo ma-issuehan ng warrant of arrest yung tinutugis mong accused. So, ito, opinion ko lang ito. Kung merong warrant of arrest, dapat ipagbigay alam na kasi nandyan na Yan ang matagal na hinintal. Last year pa yan, sina ex-Senator Trillanes, ang daming nagbabanggit niyan, Senator Hontiveros, ex-Senator Laila de Lima, pa yung journalist si Richard Hidarian, pinagmamayabang na September, lalabas na yan, lalabas. O ngayon, Marso na lang, 2025, hanggang bali-balita pa lang. Bali-balita. Magbasa lang tayo sa mga comments. Okay, so, people who reacted. Yan, tinatawanan na naman ng ABS-CBN. 3,400 people who reacted, 2,600 tinatawanan ang pangyayaring ito. So, hindi naniniwala ang tao sa inyong mga pakulo. Rosemary Paparon, sabi niya, irresponsible use of media. Randy Pabillore, takot sila kay Trump. Ha ha ha. Rosmaria Almendras, Duterte pa rin kami, sulit. Juan Bisnar Rostia, Marites News Network, fake news peddlers. Raniel Lauderes, exciting developments. Ayan, Marites, fake news, kabisi ba, balik, puros ICC ang balita. Yon na nagsasawa ng mga tao sa palaging ICC. So, ito, dagdag ko na lang din ito na-vlog ko na kanina para idagdag ko lang sa mga hindi nakapanood sa latest vlog ko kanina. Si Attorney Harry Roque, chinek niya yung database ng Interpol. Kasi sinasabi rin ng Manila Times, dahil may yung sources nila, impeccable source, nandyan na yung warrant of arrest na ipasa na sa Interpol at ang Interpol nag-issue na ng red notice. So si Attorney Roque, chinek niya yung database ng Interpol as of
March 10 ngayon, 9:47 AM, wala sa database ng Interpol yung red notice laban kay PRRD. So, anong ibig sabihin no? Wala talaga. So, bakit ganito ang nangyayari na tiniming nila yung paglabas ni PRRD sa nasa Hong Kong pa ngayon, tiniming na may ICC warrant of arrest allegedly from sources. Tapos, pinapalabas nila, takot si PRRD, umiiwas na maaresto. At ito, yung balita ng Manila Times, naghahanda na ang PNP ng more or less 7,000 policemen para ma-ensure na mahuli si PRRD. Ano ba naman yan? Nag-iisang tao, 7,000 policemen ang i-deploy. Anyway, these are just reports. So, I don't know kung gaano kasigurado ang sources ng Manila Times. Ganon din yung Rappler. Gaano kasigurado yung sources nila na nagsabi na meron ng warrant of arrest. But to me, dahil hindi sumagot ang ICC Office of the Prosecutor, naniniwala ko wala pang warrant of arrest. Kasi ngayon pa nila na ilalabas, noon pa sana. Ngayon pa na nakaupo na si President Donald Trump na nag-issue na ng sanctions against ICC, hindi na makagalaw ang mga personnel ng ICC dahil hindi nila ma-withdraw ang kanilang mga pera sa bangko dahil wala na. Mapaparusahan ang bangko sa Amerika na makipag-transact with ICC. So, ano na sila ngayon? Inutil? Hindi makagalaw eh. Paano nila hahabulin yung mga pinaparisto nila kung hindi sila makapagbiyahe? So to me, these are all diversion tactics para malihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issues. Ano yan? PhilHealth, 2025 budget, impeachment, at iba pa. Guys, salamat mga kaibigan sa palagi nyong panonood at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang sweldo ng ating channel, tinutulong natin, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Maraming salamat sa tulong ninyo. Mauna ni ang ika-12 kabalay nga among bisitahon dinhi sa Tikalaan, sentro sa Tikalaan, Bukidnon. Ayo! Ayo, maayong hapon. Dayon, dahil sa among balay nga buslot. Buslot na inyong balay. O sige, atong lantawan inyong balay. Nga bulsot.